Mga motorsiklo na may tuturing na superbike ang tatalakayin natin ngayon. Sa baba kasi ng mga makina nito ay may bilis na kakabiliban at mga kakayahan na siguradong mapag-iiwanan ng lahat ng mga kasabayan. Ang 10 mga pagpipiliang sports bike na inilabas sa Pilipinas. Ang detalye ng makina kasama ang features at maging ang kabuuang presyo nito ay alamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 10, KTM RC200. Namumukod tanging performance, kausayin sa estilo, ito ang ilan sa mga katangiang itinatampok ng KTM sa kanilang panlaban na sports bike RC200. Ang jack of all trades bike na ito ay nagkakahalaga ng 198,000 pesos para sa iisang variant ito. Nagtatampok ang RC200 ng duo ng mga nakaestilong headlamp sa harap na naaayon sa itsura ng super sports na lahi nito. At higit sa lahat, nagbibigay ng mahusay na visibility sa madidilim na mga kondisyon. Sa likod ng windshield, gumagana ang isang full digitalized LCD instrument cluster na nagbibigay ng mga readout sa rider at kasama ang posisyon ng gear, paalala ng serbisyo at alerto ng RPM, at ang pagpapahiwatig ng perpektong oras para sa upshifting. Nilagyan din ng electric starter at magagandang handlebar para sa convenient na pagsakay. Isa pa, ang nagdadala din sa kaginhawaan dito ay ang napakagandang posisyon ng pag-upo. Gamit ang makakapal na foam, isang malaking body built tank na nakakabit sa isang trellis frame chassis na signature design ng brand. Ang nagpapagana sa bike na ito ay isang liquid cool type cooling system na may 200 cubic centimeter displacement sa engine. May pangkaragdagang isang cylinder at 4 na 4-stroke na gumagawa ng 25 horsepower at 20 Nm ng torque, na isinama sa isang 6-speed manual na transmission. Nagtatampok din ang two-wheeler bike sa makina ng isang electronic fuel injection at twin overhead camshaft na nag-aambag sa kahusayan sa performance nito sa aktwal. Madalas ginagawang mas madaling mamit ang kabuuang bilis na 160 km/h sa bawat arangkada. Ang fuel tank capacity nito ay 10 liters pero kahit papano ay matipid naman kumonsumo. Umabot ng 300 km na layo bago pa maubusan ng gasolina. Pinapanatili rin ng RC200 na ligtas ang rider nito gamit ang naka-disc brake sa magkabilaang gulong na may mga monoblock na Viber calipers na nagbibigay ng mahusay na puwersa sa malakas na paghinto. Ang mga suspensions naman ito ay mapagkakatiwalaan din sa kahit anong kondisyon ng kalsada. Sa front ay naka-upside down telescopic fork habang ang rear suspension naman ay naka-center monoshock absorber at parehong nakakabit sa makakapal na sukat ng gulong nito na 17 inches at naka-tubeless tires at alloy na mags. Ang isang pangkaragdagan sa pangkaligtasan nitong motor ay ang ABS sensor. Nagpiprevent ng pag-alak ng gulong sa oras ng emergency braking. Pangkaragdagan pa sa features nito ay ang engine check warning at pass switch. May mga pangsiguridad din itong katangian gaya ng engine immobilizer system, central locking at anti-theft alarm. Hindi man ito ang pinaka-best sports bike sa bansa na mabibili mo, pero isa ito sa mas kabibiliban mo pagdating sa aktwal. Para sa mga modernong katangian at mga nilalaman ng motor na ito, ay may retail price sa kasalukuyan na 162,000 pesos. Number 9, Motorstar Explorer 250 GPR. Ang lalabas lang ding motorsiklo sa merkado na Motorstar Explorer 250 GPR ay nagbibigay ng pag-asa sa mga rider lalo na sa mga sport lover na magkaroon ng isang klase ng motor sa abot kayang halaga. Ang Explorer 250 GPR ay nag-o-offer ng mga hindi karaniwang mga katangian para sa nakatalagang retail price nito na 84,000 pesos. Gaya ng isang sporty muffler, magandang klase ng suspension, LED projector type na headlamp, digital gauge, at ang nakakamanghang disenyo nitong kinuha sa Ducati Panigale, na kung saan ang mismong estilo nito ay kamukha ng Panigale sports bike ng Ducati. Hindi rin maisasantabi ang mataas na windshield protector nito na ginawa ayon sa magandang aerodynamic. At pagdating naman sa side profile, kasama ang mga fairings, garnish, pati na rin ang mga decals ay napaka-aggressive. Hindi mo rin naman maitatanggi kasi mukha rin namang mamahalin ang datingan. Itong Motorstar Explorer 250 GPR ay pinapagana ng 249 cubic centimeter displacement habang sinamahan ng mga naka-single cylinder 4-stroke single overhead camshaft sa buong makina nito.
na nakakonekta sa isang 5-speed at manual na transmission. Kaya mag-produce ng maximum output na 22.12 horsepower sa kada 9,000 RPM at 22.5 Nm ng torque naman sa kada 7,000 RPM. At may average top speed ito na umaabot ng 160 km/h. Ang ilang estilo sa motor na ito ay fully covered ng plastic garnish, pati na ang pang-ilalim nito na may undercowl top na rin. Parang pangkarerang tire na katulad ng sa Repsol Concept motorcycle. Ang mas maganda pang bagay na meron dito ay naka-inverted upside down ang telescopic fork na front suspensions. Kadalasan ng USD fork ay nakikita lamang sa mamahaling motorsiklo, habang rear suspension naman ito ay swing arm center monoshock absorber. Pagdating naman sa safety measure, makakapit na rin ng mga brake system, gawa ng parehong naka-disc type ang front at rear nito, na nakalagay naman sa makakapal na sukat ng gulong. Sa front ito ay may 110 by 70 or 17, habang ang rear tire size naman ito ay 130 by 70 or 17. Itong motor ay ginamitan ng naka-carburetor type pa na fuel supply system na kahit papano ay may katipiran na rin sa konsumo. Kayang umubos ng 1 litro sa layo na 28 km. May starting option na kick and electric, kaya hindi ka na rin mangangambang malobat ito sa daan. Itong Motorstar Explorer 250 GPR ay may seating height na 795mm. Ayang sakyan ng hanggang sa 5'4" ang height at tumitimbang ng 160 kg. Ang ground clearance nito ay 210mm, ay tama lang din para maisubog sa mga bahaing lugar, lalo na sa Maynila. Para sa kasalukuyang presyo, ito ay may estimated price na 84,000 pesos, pero parang mas tumaas ito ng kaunti ngayong taon. Number 8. TVS Apache RR310. Nag-alok ang TVS Apache RR310 ng mga itsura ng hindi binabase sa aktual na performance nito. Para sa merkado ng Pilipinas, ang sports bike na ito ay ginawang available na may isang variant lang ng ABS. Ang pagpipresyo dito ay wala pang opisyal na inilalabas sa ngayon. At habang bago pa lamang sa merkado, ay nagpapakita na rin ang ilan sa mga katangian nito na siguradong magugustuhan ng kahit na sinong nagnanais nito. Ang Apache RR310 ay nilagyan ng maraming feature, kabilang isang pares ng 17 pulgadang gulong sa harap at likod. Mga naka-disc brake din ang parehong harap at likod na brake at isang unique vertical display na digital panel gauge. Kasamang notifikasyong ibinabahagi sa mga rider nito ang RPM mileage, speedometer, fuel gauge at ang orasan. Ang posturang parang big bike ang datingan ay aagaw din talaga sa pansin ng marami, kasama ang iba pang mga bahagi ng body nitong bike, mula sa external na graphics, design at decals at sa kaaya-ayang kulay na kombinasyon. Hindi rin maisasantabi ang mga nagagandahang mga ilaw nito mula sa harap at likurang bahagi na parehong mga naka-LED type. Itong TVS Apache RR310 ay pinapagana ng malakas na makina na 312.2 cubic centimeter na displacement at may single cylinder 4-stroke 4-valve single overhead camshaft engine na kayang gumawa ng maximum output na 34 horsepower at 9,700 RPM at 27.3 Nm ng torque naman sa kada 7,700 RPM. Ang Indian bike na ito ay nakagawa rin sa field ng bilis na humigit kumulang sa 170 km/h na top speed. Ginagawang mas malakas sa pamamagitan ng 6-speed na manual transmission, constant mesh at nakakabit sa Bosch electric fuel injection system. Kaya hindi lamang malakas ay matipid na rin. Ang pinaka nagdadala rin sa kabuang bahagi ng body mechanism ay ang steel treeless slip chassis frame nito. Dalawang matitibay na suspension sa front na inverted cartridge telescopic fork at swing arm center monoshock absorber para sa rear suspension. Para naman sa safety features, nagbibigay din kalakasan sa pagpipreno nitong motor ang gamit na 300mm at 4-piston na caliper sa front brake nito, habang 240mm single piston caliper naman sa rear brake. Ito ay parehong naka-ABS na rin, kaya asahan mo na ang ligtas na paggamit ng biglaang pagpipreno, lalo na sa mabilis nitong takbo. May kasama na rin itong assist and slippery clutch para mas mahusay ang pagbabank sa pakurbadang kalsada upang maiwasan na rin ang pagkaskid ng mga gulong. May mga sukat ang gulong sa front na 110 by 70 or 17 at 150 by 60 or 70 naman ang rear nito, sa parehong naka-tubeless tires at alloy na rin. Itong modelo ay may 11 liters ang fuel tank capacity at kayang kumonsumo ng 25 to 30 km per liter. May bigat ito na 160 kg at may taas na kayang sakyan ng hanggang sa 5'5" ang height. Dito sa bansa ay walang opisyal na presyong lumalabas mula sa brand,
kung magkano nga ba ito. Pero kung gusto mo talagang malaman yan, agad na makipag-ugnayan sa mga dealer branch nitong brand. Number 7, CF Moto 300 SR. Ang CF Moto 300 SR ay ang entry-level na sports bike na may lakas at pagganap na mas mataas kumpara sa presyo nito. Nilunsad itong motor noong August 14, 2020 sa halagang 165,000 pesos. Ang motor na mas maihahambing sa mga expressway legal bike dahil sa laki ng kaha at nakakamanghang performance nito. Ang 300 SR sports bike ay pinapagana ng 292.4 cubic centimeters, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, dual overhead camshaft at liquid-cooled na engine na may kakayahang maglabas ng 29.6 horsepower na kada 8,750 RPM at 25.3 Nm ng torque sa kada 7,250 na RPM. Ang power output ay ipinapadala sa pamamagitan ng 6-speed na manual transmission. At ang gamit sa pagpapahinto naman dito ay ang malakas na force na nanggagaling sa isang 292mm disc sa harap at isang 220mm disc brake naman sa likuran. Habang nakalagay ang parehong naka-tubeless tires at alloy na mags na may makakapal na sukat bumabagay sa matinding bangkingan. Ang front nito ay may 110/70 or 17 ang sukat habang likurang bahagi naman ng gulong ay 140/60 or 70 naman. Kasama rin sa mga pangunahing tampok sa modelong ito ay ang mga naka-LED headlight at tail lamp. Sa likod ng windshield makikita ang isang 5-inch all digital TFT display instrument cluster na nagpapakita ng iyong fuel gauge, temperature gauge, speedometer, tachometer, trip meter at odometer. At nagpapakita rin ito ng iba't ibang mga layout para sa sport at mga eco mode na notification kasama ang iba pang mga sign. At hindi pa yun, kasama rin sa tampok na pangkaligtasan sa motorsiklong ito ang isang karaniwang ABS system na nagbibigay daan para sa mas kontroladong hard braking at mga biglang pagpipreno. May magagandang klase ng suspension ding inilagay dito para sa mas maayos at balancing pagsakay lalo na kapag umaandar. Ang front ay ginamitan ng upside down telescopic na fork habang ang rear suspension naman ito ay naka-center monoshock absorber. May kabuuang bilis na 165 hanggang sa 170 km/h. May fuel tank capacity ito na 12 liters at fuel consumption na 30 km/liter. Ang buong bigat nitong motor na may 165 kg ay tama lang din para maiwasang hampasin ng makakasalubong na hangin. May ground clearance ito na 135mm at kayang sakyan ng hanggang sa 5'5" ang height. Para sa kasalukuyan, ang estimated price nito ay 165,000 pesos. Number 6, Motorstar Explorer X200R. Isang kilalang brand na rin sa bansang Motorstar na kung saan ay nagpapanatili sa paggawa ng mga dekalidad na motorsiklo at scooter sa abot kayang halaga. Kagaya ng modelong inilabas nito na Explorer X200. Isang sports bike na klase ng motor na sa pormahan ay hindi na rin magpapahuli sa ilang mga brand competitor. Ang lineup ng bike ay inilabas sa iisang variant na gasoline manual transmission at may dalawang klaseng kulay na pagpipilian. Gaya ng marami, itong motorsiklo ay competitive na rin sa pagkakaroon ng malaking makina na 200 cubic centimeter displacement capacity. May malaking fuel tank na 14 liters at pinapagana ng air-cooled single-cylinder 4-stroke na may 6-speed manual transmission. Ang buong bilis nito ay umaabot ng 140 km/h at kumukonsumo ng 1 litro sa kada 30 km na layo ng tinakbo. At kung sa bagay naman ang external ang pagbabasehan, hindi na hamak na mas maporma na rin sa karamihan. Mula sa harap makikita ang dalawang twin halogen headlamp kasama ang windscreen protector na kinukubre ang analog instrument panel. Analog type ang fuel gauge, tachometer, speedometer pati na rin ang odometer nito. Ang iba pang mga ilaw sa motorsiklong ito ay naka-bulb lang. May kasama na ring indicator light at adjustable ang headlight. Kaya okay na rin ang visibility sa gabi. Pagdating naman sa garnish fairings at mechanism, ang mga ito ay nakakabit sa isang steel type backbone body frame. At may mga suspensions na napakasulit na rin. Ang front ay naka-ordinary telescopic fork habang naka-center monoshock absorber naman ang rear suspension nito. Pagdating sa mga safety measure, mas ini-ensure pa rin ng Motorstar ang pagiging safety ng mga taong sasakay dito gamit ang parehong naka-disc brake sa front and rear na brake nito. Ay mas makapit at mas malakas na rin ang pagpipreno kasama ang parehong 7-inch tires na may 110/70 or 17 sa front at 130/70 or 70 naman ang rear. Kaya kung naghahanap ka ng mas murang option para sa kategoryang ito, ang Motorstar Explorer X200R ang isa sa mai-recommend ko.
May estimated price ito sa bansa na 65,000 pesos lamang. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button. Ganun din kung may nagustuhan kang motorsiklo dito ay pwede mong i-comment yan sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Ngayon kung bago pa lang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update dito palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganoon ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you! Number 5, Rossi Cyclone 400S. Inilabas sa bansa ngayong taon ng bagong modelo ng Rossi na Cyclone 400S. Isang sports touring bike na may katawang pang sports bike ngunit nagbibigay ng upright riding position sa mga sasakay. Ang adventure sports bike na ito ay ginawa ng Songchen manufacturer mula sa China. Isang kumpanya na nakilala na rin sa iba't ibang bansa at naglalayong panatilihin ang kalidad ng mga produktong inilalabas nito sa murang halaga. Sinasabi rin ng brand na handang makipagsabayan sa mga Japanese brand ang mga motorsiklong nagmumula dito. Gaya nitong Cyclone 400S ay nilagyan ng maraming bagay para mas umakma sa kahit saang lugar na paggagamitan. Kabilang ang mga safety features sa brakes at mga convenient features nito. Itong Cyclone 400S ay pinapagana rin ng malakas na makina na may 401 cubic centimeter na displacement, twin cylinder parallel at naka-liquid cooled engine. Naka-fuel injected type na rin ang fuel supply system nito at nakakonekta naman sa isang manual na transmission na may 6-speed na variable shifting. Kayang gumawa ng 42 horsepower sa kada 9,500 RPM at 39 Nm ng torque naman sa kada 8,000 RPM. Ito ay may kabuuang bilis na umaabot ng 175 km/h at kayang kumonsumo ng 25 km per liter at may fuel tank capacity na 21 liters. Bukod pa dyan, ang ilan pa sa mga ipinagmamalaki ng modelong ito ay ang magandang klase ng appearance sa external. Naangkop sa makabagong henerasyon, dala ang magandang features gaya ng naka-LED type na mga ilaw at isang projector LED headlamp sa gitna. Malakas na DRL ang kasama nito at may 6-inch TFT display instrument cluster. Manual adjustable na windscreen protector at foldable na mga mirror. May built-in slider na rin itong kasama at isang adjustable clutch lever para sa pagpapagaang ng mga pagmamaniobra. Kasama ang malalaking sukat ng gulong nito sa front na may 120 by 60 R17 at rear tire size naman 160 by 60 R17. Kabilang din sa modelong ito ang mas pinalakas na brake force, dala na naka-dual disc brake na may kasamang dual 4-piston caliper at rear brake na single disc na parehong gumagamit na rin ng anti-lock braking system. Itong Rossi Cyclone 400S ay may komportabling seats na may kabuuang sukat na 780mm ang taas at kayang sakyan ng hanggang sa 5'4" ang height. Ang estimated price nito ay umaabot ng 280,000 hanggang sa 290,000 pesos dito sa bansa. Number 4, Honda CBR 150R. Ang Honda CBR 150R ay ginawa mula sa MotoGP DNA. Na-update ang sports bike na ito noong 2021 at nasa isang variant ng ABS lang. Sinabi rin ng Honda na mayroon itong mga advanced technology sense para sa klase nito. Nagtatapong itong modelo ng bagong assist slippery clutch, inverted fork front suspensions at bagong twin LED headlight at LED taillight na disenyo. At kasama na rin ng front winker o hazard nito para sa mas mataas na visibility at ang isang ganap na digital panel instrument cluster ay nagbabahagi naman sa mga rider ng mas malinaw na impormasyon. Samantalang sinamahan din ito ng adjustable rear suspension para sa freeload ay mas mapapatibay palalo kung maidadaan mo sa malulubak o mga pababang kalsada. Ang magkabilang gulong nito ay ipinares sa parehong naka-tubeless at alloy na mags na may kabuuang sukat sa front na 100 by 80 R17 at 130 by 70 R17 naman sa likurang bahagi. Sa kabilang banda, pinapanatili rin ito ang bank angle sensor, isang built-in na features pangkaligtasan na otomatikong pinapatay ang makina kapag nag-banking ng hanggang sa 60 degree sa magkabilang panig. Dahil dito ay mas lumalakas ang confident ng bawat sasakay. Ang nagpapagana sa Honda CBR 150R ay isang liquid-cooled na engine, dual overhead camshaft at may 149 cubic centimeter na displacement.
Naka 4-stroke 4 valves na rin ito at ang Miele ay nagpapalabas ng 17 horsepower at 14 Nm ng torque na parehong pinamamahalaan ng 6-speed manual transmission, kaya ang pinakamabilis na takbo na nagagawa nito ay umabot ng 140 km/h. Itong Honda CBR 150R ay nilagyan din ng mga disc stopper sa parehong gulong kasama ang dual channel na anti-lock braking system o ABS. Para sa mga biglang pagpipreno nito, ginamitan na rin itong modelo ng isang fuel supply system na PGM-FI na katutulong sa mas matipid na konsumo ng gasolina. May fuel tank capacity na 12 liter at kumukonsumo ng hanggang sa 45 km/liter. Ang marangyang pagsasama-sama ng mga teknolohikal na katangian at magandang panlabas nito ang mas nagpapalakas ng appearance sa masa. May magandang klase ng upuan at magagandang posisyon ng pagsakay. Ilan lamang yan sa una mong mapapansin sa motor na ito. Bukod pa dyan ang ipinamamalas nito kapag dala mo na sa kalsada. Itong Honda CBR 150R ay may bigat na 126 kg. May ground clearance ito na 166 mm at taas na 1077 mm. Kaya ang sukat ng height na kayang sumampa dito ay hanggang sa 5'4", depende pa sa adjustment ng suspensions. Para sa kabuang presyo, ito ay nagkakahalaga ng 180,900 pesos lamang dito sa bansa. Number 3, Suzuki GSX-R 150. Ang Suzuki GSX-R 150 ay isang sports bike na nakilala sa isang mahusay na pagganap sa mga tuntunin sa kalsada. Para sa higit na 30 taon o 3 dekada nang namumukod tanging pampato mula sa pagiging sports bike category na may pinakamababang makina sa hanay nito. Bukod sa mahusay din itong kakayahan sa track, ipinagmamalaki rin ng R150 ang isang agresibong itsura, matalas na edge at kahangahangang tindig. Ginawa itong isang mahusay na pakete para sa mga rider na naghanap ng isang thriller bike at pakikipagsapalaran sa kalsada. Sa local market, ang bike na ito ay unang inaalok sa halagang 156,000 lamang. Ang sports bike concept na layunin nito ay makikita sa ilan sa mga features ng bike, simula sa mas mababang taas ng upuan at ang kapansin-pansing lilim ng asul na sinamahan ng MotoGP inspired na graphics na maaaring gamitin ng bike para sa mas kilalang uri nito. Bukod sa itim na kulay na opsyon nito na may ganitong disenyo din, ang iba pang mga tampok na nakaagaw ding pansin ay ang multifunctional instrument panel na naka-LCD type na naklase. Advantage din sa modelong ito ang pagkakaroon ng keyless ignition system. Mas convenient at secure na rin. May mataas na windscreen at isang LED headlight. Samantalang naka-valve type naman ang tail lamp at mga turn signal lamps nito. Ang Suzuki GSX-R 150 ay pinapagana ng isang 147 cubic centimeter na displacement sa makina at naka 4-stroke at 4 valves na nakakonekta sa isang 6-speed na manual transmission. Kaya magatid ng lakas na 19 horsepower at 14 Nm ng torque. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 145 to 160 km/h. Ginamitan na rin ang buong sistema ng makina na water-cooled type na cooling system, fuel supply system na FI at may 11 liters ang full tank. Kayang kumonsumo ng hanggang sa 50 km/liter. Pagdating sa safety at comfortability, itong Suzuki GSX ay nilagyan din ng mga reliable suspensions. Ang front nito ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman ay swing center monoshock absorber. Kasama dyan ang parehong naka-disc type na braking system sa front and rear at ang mga gulong na naka-tubeless alloy wheels na may kabuang sukat na 130/70 or 17 sa rear at front naman na 90/80 or 17. Nagmula itong motor sa Japanese brand at may katamtaman laki sa ground clearance na 160 mm. May bigat ito na 131 kg at kayang sakyan ng hanggang sa 5'4" ang height. Ang estimated price nito ngayon ay umaabot pa rin ng 156 to 160,000 pesos dito sa Number 2, Yamaha YZF R15. Ginawa ng Yamaha Motor Company mula noong 2008 ang Yamaha YZF R15. Ay isang sports bike na nagbibigay sa mga sumasakay ng isang suit ng makabagong teknolohiya kasama ng generic na karanasan sa karera sa anumang kalsada. Sa local market, ang modelong ito ay inaalok sa halagang 164,000 pesos noong unang labas. Sa kabila ng pagiging entry-level na sports bike ng Yamaha, ay nagbibigay ng maraming papuri mula sa mga tagahanga at taga-suporta sa brand.
Sa pamamagitan nito ay maipapakita rin sa consumer ng brand ang hindi matatawarang lakas mula sa mga teknolohikal na katangiang inilalagay sa mga motorsiklong nagmumula dito. Gaya ng sports two-wheeler bike na ito ay may standard na angkop na ilang mga features kabilang ang LED headlamp at LED taillight para sa mga karagdagang stash ng estilo at supervision lalo na sa oras ng gabi. Bukod pa dito ay nakakuha din ito ng modernong katangian ng digital panel gauge, digital ang odometer, tachometer, speedometer at fuel gauge. May kasamang Y-Connect system at iba pang mga notification lumalabas sa screen nito. Ang sport two-wheeler bike na ito ay pinapagana ng 155 cubic centimeter liquid-cooled 4-stroke single overhead camshaft engine na nagpapalabas ng malakas output na 19 horsepower at 15 Nm ng torque. Ang mill na ito ay pinares sa isang 6-speed manual na transmission at may kakayahang gumawa ng 155 km/h sa kabuuang bilis. Ang ilan pa sa mga features nitong sports bike ay ang assist and slippery clutch na nagpi-prevent ng rear locking at iniiwasan din ang pagkadulas lalo na sa mga alanganing sitwasyon. Ito rin ang nagpapanatili sa driver ng maayos at mas kontroladong pagmamaneho. May kasama na rin itong traction control system at pass switch, dagdag pang kaligtasan sa mga on and off rides. Itong YZF R15 ay may dalawang klaseng riding mode, ang sports at ang road modes. Kasama rin sa modelong ito ang mas pinatibay na chassis at suspension mula sa front na ginamitan ng nakatelescopic fork at rear suspension na swing arm center monoshock absorber. Itong modelo ay may parehong disc type na rin ang brake sa harap at likod, kaya asahan mo na ang mas maayos na kapit nito. Habang nakasampa ang mga naka-tubeless stars at alloy na mags na may kabuang sukat sa front na 100/80R17 at rear tire size na 140/70R17. May fuel tank capacity ito na 11 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 38 km/liter. Dito sa bansa, ang bigat nitong modelo ay 140 kg at may ground clearance na 170 mm. Ang seating height nito ay 815 mm, kayang sakyan ng hanggang sa 5'4" ang height at may kasalukuyang presyo na umaabot ng 203,000 pesos. Number 1. Yamaha YZF-R3 300. Ang Yamaha YZF-R3 300 ay isang sports bike na ginawa ng Yamaha Motor Company mula noong 2015. Sa panibagong pag-update nito na lokal na inilunsad noong ika-9 ng Pebrero 2019, ang YZF-R 300 ay may mas makinis na figure at mas aggressive na aerodynamic na body styling kaysa dati, na naglalayong matugunan ng mas maayos at komportableng pagsakay para sa lahat ng mga nakakagamit nito. Sa kasalukuyan, ng sports bike na ito ay inaalok sa isang variant lang ng standard na may ABS na kasama. Ang nasabing variant ay binibenta sa halagang 259,000 pesos noong inilabas. Maaaring may opsyon ng mga mamimili sa tatlong pagpipiliang kulay, kabilang ang Black Raven, Matte Red at Race Blue. Bukod pa dyan, ang ilan pang mga bagay na makikita mo dito sa sport two-wheeler na ito ay ang maraming features, kabilang ang naka-LED headlamp at LED tail lamp at isang set ng 17-inch na gulong sa harap at likod. Kasama ang isang signature design at magandang klase ng front suspensions nito na telescopic fork ng bike na ito. Para sa idinagdag na modernong katangian, nakakuha din ng Yamaha YZF-R3 300 ng mga digital gauge na sobrang informative. May anti-lock braking system na kung saan ay tumutulong para sa mas safe na paggamit ng brake. May kasamang side reflectors, engine check warning, pass switch for safety na rin. Ang harap at likod ay pareho ding naka-disc type na kung saan nagbibigay dito ng mas maayos na pagpipreno. Ang nagpapagana naman sa bike na ito ay ang 321 cubic centimeter na displacement nito na may twin cylinder 4-stroke 4 valves liquid-cooled dual overhead camshaft na makina at nakakonekta sa isang manual transmission na 6-speed na kayang gumawa ng 41.4 horsepower sa kada 10,715 RPM at 29.6 Nm ng torque sa kada 9,000 na revolution per minute. Ang nagagawang bilis ng two-wheeler bike na ito ay hindi rin basta-basta, sa kabuuang top speed na umaabot ng 180 km/h. At may fuel tank capacity ito na 14 liters na kumukonsumo naman ng 25 km/liter. May dimension na kayang sakyan ng hanggang sa 5'5" ang height at nagkakahalaga sa kasalukuyan ng 290,000 pesos dito sa bansa.